Kamakailang isiniwalat ni Senadora Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pati na ang unang ginang na si Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak na umano'y gumagamit ng iligal na droga sa harap ng malawakang protesta ng Iglesia ni Cristo sa Maynila gabi ng November 17. Masiksinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos maniktuhod ako. Sinabi ko ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Ayon sa senadora, matagal nang alam ng pamilya ang umano'y paggamit ng droga at lalo pa raw itong lumala nang ikinasal ang Pangulo. Kaya nananawagan na siya na umuwi na ito at magpagamot alang-alang sa kanilang kalusugan at pamilya. Agad naman itong pinasinungalingan ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang mga paratang at giniit na mayroon ng mga ulat mula sa St. Luke's Medical Center na nagpapatunay na negatibo sa paggamit ng droga si Pangulong Marcos Jr. Kabilang ang kumpirmasyon ng drug analyst mula sa naturang ospital. This is definitely a desperate move. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Dito kinestyon din ni Castro ang motibo ng senadora at sinabing maaaring konektado ito sa nalalapit na posibleng pag-imbestiga sa mga kaalyado ni Amy Marcos sa Senado, kaya tinawag niya ang akusasyon bilang isang desperadong hakbang. Sa Kamara, tinayak naman ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na hindi naapektuhan ang trabaho ng House of Representatives sa kabila ng maanghang na paratang at tuloy-tuloy umano ang pag-usad ng mga panukalang batas sa pamumuno ni Majority Leader Sandro Marcos. Sinang-ayunan din ito ni Deputy Speaker Ferdinand Hernandez at binigyan diin na nakasentro pa rin ang mga mambabata sa direksyon ng liderato ng mababang kapulungan sa halip na sa iringan sa pamilya ng Pangulo. Samantala, umalma naman si Dr. Jose Antonio Goytia, isang kilalang sibikong pinuno at chairman emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya para sa Pambansang Seguridad, People's Alliance for Democracy and Reforms na nagtutulak ng anti-corruption reforms. Kung saan ayon sa kanya, mabibigat ang paratang na may kinalaman sa iligal na droga kaya't hindi dapat ihayag ng walang dokumento, medical test results o anumang matibay na ebidensya na nagpapatotoo sa mga pahayag ni Senadora Amy Marcos. Idiniin niya na voluntaryong nagpa-drug test si Pangulong Marcos Jr. noong 2021 at nagnegatibo sa droga ayon sa ospital, kaya't hindi makatarungan na idamay ang Pangulo at ang unang ginang sa tinatawag niyang pampolitikang drama na walang matibay na pundasyon. Dagdag pa ni Goytia ang pagkakasangkot sa personal na galit ng pamilya sa mga usaping pambansa ay nakakasira sa tiwala ng publiko at dapat hayaan ang formal na investigasyon, hindi ang sigawan sa entablado at magtakda ng katotohanan. Sa gitna ng magkakasalungat na pahayag, nananatiling nakasentro sa tunggalian sa loob ng pamilyang Marcos habang nananawagan ang ilang sektor ng mahinahong pagharap sa mga aligasyon at malinaw na proseso ng pagbusisi sa katotohanan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.